ng kaugaliang pagpapapako sa krus at pagpepenitensya tuwing Semana Santa. Makakapanayam natin si retired Lingayen Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Good morning po, Bishop. Good morning po sa inyo. Okay, ano po ang official stand ng simbahan pagdating dito sa mga pagpepenitensya, pagpapapako sa krus, yung paghahampas ng bulyos? Self-mutilation. Mula't sa mula, hindi sinasangayon ng simbahan yan pagkat si Kristo dinanas ng lahat yan para sa atin. So tama na yon. So we're already redeemed. Noong araw ko ina-assign sa Pampanga, nag-umpisa na yan, yung kutud phenomenon na yan, na sana kahit paano ay nais tayong mahinto, pero natalo kami. Mukhang nagkaroon ng tourist element. Paano niyo po isinagawa yung pagpapahinto sana doon sa tradisyon sa kutud? So, nagpa-prosesyon kami, malapit doon para yung mga tao sa prosesyon na pumunta, huwag na pumunta sa kutud. Pero hindi, natalo kami. So, nagpunta pa rin sa, because it's very dramatic, no? May nakapako ron. Pero hindi na kailangan sana, huwag na lang. Tama na yung pagbakasakit ni Kristo, sobra-sobra pa yun. So, they're doing this dahil nga Katoliko sila and they're doing it to follow Christ, no? Kasi nangyari nga kay Kristo. Pero bakit to sa Pilipinas lang nagaganap ito? Does this happen in other Catholic cultures or societies? Hindi merong konti yata sa Mexico. Pero hindi kasi laganap dito sa atin. Ngayon yata sa atin 3 lugar na yung meron maliban sa Kutum. Sa Bulacan ata meron din. Sa Guagua rin meron, no? So, yung penitensyang gano'n, hindi ko naman sinasabing masamang intention nila, no? Pero unang-unang hindi kailangan. Tapos may mga taong they take advantage of the spectacle, no? They make business out of it, no? May mga tindahan, etc., etc. Nung araw, meron pa ako narinig na may ticket, bago ka makapasok. They sell t-shirts. So parang circus na siya. Yeah, it's sad. It's sad that it has deteriorated. Pero hindi po ito tinuro ng mga Kastila, mga misyonaryo, ng mga nagdala ng Catholicism sa ating bansa. Hindi po. Hindi siyang pare, wala pa ako narinig na nagpapako. Hindi, pero kasi iniisip din siguro nila, di ba, meron tayong tradisyon yung naglalakad ng paluhod. So that's also, yes. 'di ba, parang sacrifice, nagbibigay ka ng sakripisyo physically and then parang because you're giving yourself, yung nagsa-sacrifice ka, mas tumiti mo sa utak mo yung mga panalangin mo. Ganon din yung way of the cross. Correct, the way of the cross. Pero hindi naman kailangan talaga yung ikaw ay magpadanak ng dugo, no? Para masabing ang iyong sakripisyo ay totoo. So ang reason ng simbahan kaya niya tinututulan itong pagpepenitensya ay dahil people take advantage of it or dahil nakakasira siya sa baka delikado siya or ang sabi ko nga or it's unchristian. No, ang sabi ko nga ginawa na ito ni Kristo, tama na. At wala ka na maidadagdag doon. May gumagawa nito na intindihan ko naman kanilang debosyon, ng kanilang panata. I respect that, no? But it is not necessary, and added to the fact na kumisa nga nagiging negosyo, marami nang tinitinda. Sabi ko nga kanina, sayang, no? Kung sana gano'n lang, no? Mapako, maaaring hindi man kailangan, hindi man marapat, tapos na. Pero yung gawin pang konting negosyo, etc., etc. Okay, kasi maraming uri ng panata, no? Meron naman yung nag-hiking o naglalakad ng malayo na nakapaa na may dala pang malaking cross. Siguro nakikita niyo yan sa daan, no? Is that something you discourage, encourage, or does the church tolerate that kind of panata? That is tolerated. It is not advised, but it is tolerated. Kamukha nun sa Quiapo, no? Quiapo yung naghihila ng Nazareno. Nazareno. So, it is a devotion, it is a pangako, and it is respected. Pero huwag naman yung hanggang sa... So you draw the line doon sa yung self-inflicted pain. Yes, and to the extent of a blood flowing out, no? That's too much. But would you consider it unchristian? Not necessarily un-Christian. I think it is over-Christian, if I may say so. Ayoko sanang husgahan ito, no? Okay? Pagkat hindi madali magpapako. Of course, yeah. Madali kung sabihin, huwag kayong magpapako, walang kwenten, etc. Ginagawa niyo lang negosyo. Pero hindi madali. Ako, ayoko magpapako, masakit yan. Pero at the same time, sana sinasabi ko rin, huwag na lang, lalo na kapag
ang intention ay nababago, naiiba. So hindi ninyo hindi nyo lang nire-recommenda, pero wala naman silang nilalabag na anumang turo ng simbahan. Wala naman. Sabi ko lang, maliban kung dadagdagan pa ng iba intensyon, yung panay ko sinasabi. Like using this for business? Yes, Or... may mga t-shirt pa yata, may mga tindahan na kari-kari, Biyernes Santo sana fasting and abstinence Baka nagiinuman pagkatapos. Whatever. May theory kasi na beneath these kinds of Catholic rituals are pagan tradition or animist tradition na uniquely Pinoy. Kaya dito lang nangyayari itong mga so-called Catholic rituals. No? Naniniwala ba kayo doon sa theory na yun na even before Catholicism sa ating bansa, may mga ganitong practices na inadapt lang dito sa mga dinala ng colonial the truth of the matter is, colonizers. even in the Old Testament, there were sacrifices, no? Yeah. In fact, there were even human sacrifices. To sacrifice is a biblical reality, no? Hindi lamang nag-umpisa ng panahon ng Kastila. Pero sabi ko nga, ang nangyari niyan, nung si Kristo dumating na, tama na, tapos na. Kaya nga may New Testament. Kaya may New Testament. The transit from the old, where they sacrifice people, they sacrifice pati goats, etc., pigeons, etc. Nung si Kristo, siya na nag-sacrifice. That's it. We are redeemed. Okay na yun. Okay, so kung hindi magpepenitensya or hindi nire-recommenda ng simbahan yung pagpepenitensya or pagpapapako sa krus, ano ang dapat gawin ng mga Katoliko? Pagka-Koresma, in Koresma, 40 years yan. Quadragesima is sabihin 40 days Ang 40 days is counting from Ash Wednesday to Holy Saturday. 40 days yan. So yung 40 days na yun, ang gusto sana ng simbahan, we engage in examination of conscience, no? Meron ako sasabihin sa examination of conscience na pati ako kasama dito. Kuminsan kasi, yung pagsisisi, examination of conscience, ay doon lamang sa masama nating nagawa. Pero ang pinakagandang examination of conscience, yung mga mabuti na hindi mo ganawa, ang dami niyan. At ako, marami akong kasalanan dyan. Yes, marami akong So, masamang self-reflection. nagawa. Yeah. So, and then, hopefully, we go to confession, and then we go to communion, and that's it. That's it. Okay, on the flip side, merong mga pag Semana Santa, merong nagpapapako, yung mga ganyan, nagpepenitensya. On the other side, meron din naman yung nagpupunta sa beach, nagpapakasarap, nagpapakasaya. Yung nga ako nakakahinay. Okay lang ba yun? Yung nga ako nakakahinay. We have the whole year, no? We have the whole year from January to December. We can go everywhere we wish to. Hindi naman masama yun. Pero huwag sana itaon doon sa mismong araw na yun na talagang nakasadya para sa Kwaresma. Marami naman panahon para magpunta ka sa beach, di ba? Para magpunta ka magpasyal ka. Okay naman yun So, kaya sabi in the spirit of penitence, sana huwag na lang gawin sa Semana Santa, higit sa lahat. You cannot combine the reflection on your conscience with going to the beach. Reflect in the beach? May nagsabi sa akin na sa beach daw, nagre-reflect sila, nagsisimba sila. Ako, okay din naman yan. Hindi naman masama kaysa hindi niya gawin. Kaya lang talaga, if you really want to have the spirit of penance, nasimbahan niya gawin. Huwag yung gawin sa beach. Something like that. Pero I understand na naglagay yata ng chapel sa isang beach na famoso precisely to accept people in there during Holy Week. Pero kako, let's be frank about it. Mahirap talaga na sa simbahan ka, mas madali sa beach. Kasi sabi nila, ito rin daw yung time na makapag-bonding with the family. I'm sure matutuwa rin daw ang Panginoon na kasama ninyo. Totoo yan. There are positive elements in it. I do not deny that. No? Pero ako naman, nahihirapan isipin, kaya nagpunta sa beach ay para ka magpenitensya. Medyo mahirap unawain yan. No? Kaya ka nagpunta sa beach para mag-relax. Come on. At least be truthful. Before we end, Bishop, a reflection lang on what you've observed about the new Pope, no? The Pope Francis. It's been several days already, and dami natin nakitang video of him
having a personal touch. Oo, being with the crowd talaga, showing no? humility. Yes. Meron siyang binibless na mga disabled And in the simplicity crowd. doon sa kanyang... Hindi siya yung- gumagamit ng bulletproof Pope Mobile. Anong magiging epekto nito sa yung karaniwang practices naman ng mga pari dito? I mean, will there be any kind of effort to maybe change or reflect? Because we know that right now, medyo polarized yung mga debate ngayon, ano? Na medyo palaban ngayon yung ibang pare, mga ibang bishops, and there's been a lot of, some words exchanged. I don't know, will this have any effect now on the church and how it's, on what it's doing in the Philippines? I believe so. Because since 1986, the church has a law saying very, very emphatically that the clergy, that means deacon, priest, and bishop, should live simple lives and should avoid anything that smacks of worldliness. Malinaw na batas yan. Ang question lang, nakakalimutan namin. So siguro naman, pagdating itong papan to, baka mabuhay uli sa amin yung, hindi lang yung teksto, kung hindi kahulugan ng batas, baka kami rin din medyo sabi nga, magbawas-bawas naman ng aming mga hindi kailangan, ano? At minsan nga, nasabi ko ako, tinamaan doon eh. Pagkat meron akong, mga tao kasi bigay ng bigay ng kung ano-ano. Pag hindi mo naman tinanggap, nagagalit. So, ang dami kong, yung bang, itong jacket. So, nagpisa na ako mamigay last week. Meron ako, tuwalya. Naku po, nanay ko. Marami, tuwalya. Tsaka unan. Isa lang unan. So, tinamaan din ako. The truth that when I saw this Pope, really, the impact was very, very strong. Parang ang laking bagay na yung pinaka-leader ng Simbahang Katolika. Siya pa nag-umpisa. Siya pa yung nag-umpisa ng simplicity and humility na matagal na dapat ginagawa. Tagal na Hindi lang ng kaparian, pero pati ng mga ordinaryong Katoliko. Pero sabi ko, batas namin yan, batas ng simbahan yan, batas talaga ginawa para sa clerics. At ulitin ko, pag sinabing clerics, deacon, priest, and bishops yan. So, they should live simple lives and to avoid anything that smacks of worldliness. Malinaw na batas yan. At simulan na po natin ito mga kapuso ngayong Semana Santa. Correct. Mag-reflect sa sarili, tingnan kung ano yung mga sobra sa ating puso, sa ating buhay, ipamigay. Sabi nga, di ba, when you think that you have enough, you have enough. It's time to give back. Yes. Maraming salamat po, retired Lingayen Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Thank you.